Yan, bandang alas 9 ng gabi nitong Martes. Ayon sa kolumnista, kung pagbabasehan daw ang trajectory ng bala, patungo raw ito sa direksyon sa loob kung saan siya nakaupo at nagbabasa sa mga sandaling naganap ang pagpapaputok. Ang mas nakapangingilabot pa raw nito, malapit lang sa kanya ang kinaroroonan ng isa niyang apo na nanonood naman ng TV ng mga sandaling yun. Siyempre, hindi naman ako bayani, no? So nag-dive ako at nag-problema dahil kumalansing at sabi ko malapit dito at expose kami, kikita mo yung screen lang yan Dahil wala raw alam na banta sa kanyang buhay, nung unay ayaw raw ni David na maniwalang siya ang target ng pamamaril. Pero nang mapanood ang CCTV footage mula sa isang kapitbahay, kung saan isang puting tama raw effects ang tila nagpabalik-balik sa labas ng kanilang bahay, saka lang daw niya naisip na posibleng ang sila ang target ng mga namaril. Pero palaisipan pa rin daw kung sino ang posibleng bumaril sa kanya. Dahil sa halos 2 dekada ng pagsusulat, ay wala umano siyang personal na pinatamaan sa mga kolum. Binalikan pa nga raw ni David ang mga isinulat lalo sa nakaraang 6 na buwan, pero puro social issues daw ang kanyang tinalakay sa kolum. Hindi ko maubos maisip talaga na merong magtatangka na manakit sa amin dahil wala naman akong alam na kaaway. Wala naman akong alam na merong personal na galit sa akin. Wala akong nalalamang taong nagalit ng gusto sa akin o nagpadala ng anumang liham na death threat. Sa gitna ng lahat ng ito, tinanggihan daw ni David ang alok sa kanya na security personnel na poposte sa palibot ng kanyang bahay. Marami sa ating mga kababayan ang napipilitang gumawa ng hindi tama. Sa pangmatagalan kailangan hanapan ng lunas yan. Hindi yung pangmadaliang lunas ng magharga ng security guard. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Samantala, ang mga larawan ng mga nahuling pating at dolphin na kabilang sa endangered species o hayop na nanganganib ng maubos kumalat sa internet. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng hindi maparusahan ang nakahuli sa mga ito. Narito ang report. Mula nang ma-upload sa Facebook noong Marso, mahigit 400 beses nang nirepost o shinare ang mga litratong ito ng di tamang pagtrato sa ilang di pangkaraniwang isda. Ang mga nakahuli, tila labis ang tuwa sa malaking bingwit at pumosing pa kasama ang isang dolphin na tinusok ng hook. Ayon sa mga eksperto, rough-toothed dolphin, hammerhead shark at oceanic sunfish o mola-mola ang ilan sa mga nasa larawan na pawang mga endangered species na. Kaya sa ilalim ng batas, bawal hulihin ang mga ito. Pero sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tila bycatch o di sinasadya ang pagkakahuli sa mga isda. Long line fishing daw kasi ang ginamit na paraan ng panguhuli sa mga ito. Sa long line fisheries, where you have multiple hooks attached to a line, tapos merong bait yan, tapos nilalagay yan sa mahabang stretch of water. Dahil may bait siya kung iba-iba ang nahuhuli niya. Sa ganitong pagkakataon, wala raw parusang ipapataw sa mga nakahuli ng isda kahit pa man endangered ang mga ito. Ayon kasi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kailangan daw kasi may intensyong hulihin ang endangered species para masabing lumabag ito sa batas. Hindi rin daw malinaw kung sa Pilipinas nga ba nahuli ang mga ito. Ang Pilipinas, hindi tayo masyadong gumagawa ng long line fisheries within our waters. Probably these are longliners employing our people. Pero giitang World Wildlife Fund o WWF, sadya man o hindi ay malaking banta raw ito sa yamang dagat. Base raw kasi sa pag-aaral noong 2009, lumabas na aabot sa 40% ng mga huling isda sa buong mundo ay nakukuha ng bycatch. So for every tuna na mahuli natin, meron tayong isa, baka 2 sharks, baka 2 ibang species na hindi naman ganun kataasing value. Most of the time, these are thrown back out into the sea. Ito yung tinatawag nating trash fish. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency, NBI, pulisya at militar ang 51 taniman ng marijuana sa 2 bayan sa Benguet. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska sa Oplan Cliffhanger na eksklusibong nakuna ng programang Investigador. Noong nakaraang Biyernes, siniyahin ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera sa publiko ang isang tinatawag na ceremonial burning sa lungsod ng Baguio.
Sinunog ng mga operatiba ang ilang sample ng mga nasabat na illegal na tanim. Inilahad rin sa media maging ang ilang panggamit na nakumpiska sa pagpoproseso ng marijuana. Bunga ito ng inilunsad na malawakang operasyon laban sa marijuana, ang Oplan Cliffhanger. Nitong nakaraang 2 linggo, eksklusibong natutukan ng investigador ang Oplan Cliffhanger. Pinangunahan ito ng PIDEA, katuwang ang Philippine Air Force, National Bureau of Investigation, Philippine Army at Philippine National Police. Ang mga planters o ang mga manananim ng marijuana sa Benguet ay gumagamit ng ibang estilo at estratehiya sa mga panahong ito nang naaayon sa panahon. Karamihan sa kanila ay nagtatanim na doon sa mga gilid ng mga bangin. Ang iba naman ay inihahalo sa mga lehitimong pananim na gulay ang kanilang marijuana upang sa ganon ay maiwasan yung detection o yung pagkakadiscover sa mga ito na kahit na sa paggamit ng chopper. 51 taniman ang target ng siyam na grupo na hiwa-hiwalay na lumabag sa mga munisipalidad ng Bakun at Kibungan sa lalawigan ng Benguet. Sa halos 1 linggong operasyon, may kabuwang halaga o tinatawag na Dangerous Drug Board Value na mahigit 200 milyong piso ang natimbog sa Oplan Cliffhanger. Pero hindi tulad ng ordinaryong paglusob, mistulang butas ng karayom ang pinagdaanan para masira ang halos 2 hektaryang taniman ng ilegal na droga. Abangan sa programang investigador ang kabuuan ng Oplan Cliffhanger mula sa masusing pagpaplano, pati ang paglusob sa mga target area na tanging kamera ng investigador ang may kuha. Ipapalabas din ang pagkakahuli ng mga madatilik na tulak ng ilegal na droga sa lungsod ng Baguio. Lahat ng umatikabong pangyayari eksklusibong mapapanood sa investigador ngayong Sabado ng gabi. Sa ibang balita, sa gitna ng kaso ng mad cow disease sa Amerika, tiniyak ng Department of Agriculture na ligtas sa mga karneng baka na ibinebenta sa palengke rito sa Pilipinas. Ayon sa DA, hindi nag-i-import ng utak ng baka ang Pilipinas na tanging naapektuhan ng mad cow disease. Karaniwang mula sa Australia, Brazil at New Zealand din daw nanggagaling ang karamihan sa imported beef sa bansa. Siniguro rin ng mga local beef vendor na ligtas ang kanilang mga paninda. Beef that we import from the US is still safe to eat. Enough controls from the point of origin is being carried out. The single cattle that has been detected with BEC has already been brought to the rendering plant. And there was no way it went to the food chain. Apektado lang ngayong utang at ang kanilang nervous system nila. So doon nakikita yung protein na ito. Hindi ito tulad ng ibang ng mikrobyo na once na pumasok sa atin yun, di ba, nag-multiply, dumadami, hanggang sa kumalat sa dugo natin, buong parte ng katawan. Ito, yun ang apektadong parte ng katawan ng hayop na may sakit. Iba't ibang estilo ng pagluto ng bangus. Yan, ibinida po sa cooking competition sa Dagupan. At may dugong Pinay na si Jessica Sanchez muling nagpasikat sa performance niya sa American Idol Season 11. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.